Sa unang page nga ay ipinakita ang tunay na Hisoka na nagtatrabaho bilang casino dealer sa Tier 1 ng Black Whale at sinasabi niya dito ang mga nais niya sa mga labanan. Hinahalin tulad niya ang labanan sa pakikipagtalik. Yung narinig niya ang tungkol sa mga Chimera Ant, hindi siya nagka-interes labanan ang mga ito. Sinasabi niyang isa lamang itong mga langgam, katulad din nang marinig niya ang mga prinsipe ng Kakin na nagrarambulan na sa barko ng Black Whale nang malaman niyang ang mga abilidad ng mga prinsipe ng Kakin na involve ang group ability at pinapagana ng mga Nenbis na nakuha nila sa ritual. Si Hisoka ay nawalan ng ganang labanan sila. Ito palang si Hisoka mga ka-hunter ay ayaw ng grupong labanan at involve ang mga hayop. Ang gusto niyang labanan ay one-on-one deathmatch at ipinakita nga dito na ini-imagine niya na sinisira niya yung laruang manikin. Dagdag pa ni Hisoka na ang lungkot nga daw dahil hindi niya makita ang laban na gusto niya at okay lang daw sa kanya na magsulod na lamang siya. Pagkatapos nga natin makita ang tunay na Hisoka na isang casino dealer, makikita natin ang isa pang Hisoka na bumubuntot sa kanya at ang Hisoka na ito ay isang peke. Sinasabi nga niya dito na hindi niya inaasahan na makikita niya si Hisoka sa casino VIP section at iniisip kung tunay bang Hisoka ito dahil siya mismo ay isang peking Hisoka. At biglang nag-flashback na makikitang nag-uusap si Corolo at Bonolinob. Sinasabi ni Corolo na mag-transform si Bonolinob bilang si Hisoka na lumalabas nga na si Bonolinob pala yung nakita nating Hisoka sa mga nakaraang chapter ng Hunter x Hunter. Sinasabi ni Corolo na kapag nakita siya ng mafia as Hisoka, dadalhin siya nito sa VIP section ng barko. Gagawin ito ng mafia para mag-maintain ng balance dahil baka magpang-abot silang mga spider at si Hisoka sa palapag na iyon at makaapekto ito sa nangyayaring labanan para sa Succession War. Kung mamomonitor nila itong si Hisoka at mailalayo sa mga spider, mas makokontrol ng mafia ang lahat ng galaw ng grupo. Kung naniniwala ang mafia na nahiwalay nila si Hisoka sa kung saan man, hindi na nila kailangang mag-alala na maglakad-lakad ang grupo ng spider sa palapag na iyon para hanapin si Hisoka at pabor ang paraan na iyon para sa spider. Dagdag pa ni Corolo na malamang nakatagpo na si Hisoka ng isang prinsipe at nakasiguro na siya ng isang Tier 1 VIP na pwesto. Kaya kung iimbitahan ka ng mafia sa Tier 1, mag-ingat ka na hindi mo siya makasalubong doon. Sinabi naman ni Bonolinob na tama nga ang pinuno, pero bakit hindi niya sinabi ang mga bagay na ito sa kanilang meeting? At sinasabi pa ni Corolo na kapag makakasalubong daw ni Bonolinob si Hisoka ay magpalit daw ito ng ibang anyo at hintayin ang kanyang desisyon. Tugon naman ni Bono na hindi na kailangan pa ni Corolo na sabihan pa siya dahil nga hindi siya uubra dito kay Hisoka. At bigla ngang nagpakita ng ability itong si Bonolinob at siya ay nag-transform bilang si Owl ng Shadow Beast, ang isang ability ng kanyang Battle Cantabile na tinatawag na Metamorphosen. Ang abilidad na ito ay pinapayagan siyang mag-transform sa taong mga nakasalamuha na niya. Tumatagal ang anyo niya na iyon kung gaano niya katagal na nakaharap ang taong iyon. Walang limitasyon sa sukat ng laki ng transformation, pero naniniwala si Bonolinob na kung maliit ang target kaysa sa kanya, mas maliit ang amount ng oras na mapapanatili niya ang anyo na iyon. Si Owl ng Shadow Beast ang kanyang ginaya dahil kung matatandaan, siya ang isa sa nagbantay dito noong ine-interrogate ito sa panahon ng York New City arc. Habang nagpapanggap bilang isang miyembro ng Shadow Beast na si Owl, nagkaroon ng pag-aalinlangan si Bonolinob sa kanyang desisyon matapos patayin si Lynch. Iniisip niyang maaaring sisihin ng mafia si Hisoka sa pagpatay at magdulot ng pag-atake sa mga mas mataas na bahagi ng barko. Nagbibigay siya ng dalawang dahilan sa pagpatay kay Lynch at pagligtas kay Zakuro. Una, napansin niya na si Lynch lamang at ang taong sinaktan niya ang nakakarinig sa panloob na boses na lumilitaw pagkatapos mahampas. Nang sinabi niya kay Zakuro, "Sa tingin ko, hindi mo ako narinig."
pangalawa, nang magkamalay si Lynch, tinanong niya ito pagkatapos magbago ng anyo bilang si Sakuro. Galit na sinabi ni Lynch na ang Hisoka na nagpawala ng kanyang malay ay isang peke at pinaghihinalaang niloloko sila ng Hailey o Troupe. Nais niyang ipaalam kay Hinrig na dapat nilang bigyan ng prioridad ang pagpatay sa Hailey o Troupe. Habang nagpapanggap bilang Sakuro, pinatay ni Bonolinov si Lynch at pagkatapos ay nagbago naman ito ng anyo bilang si Lynch. Nang magising ang tunay na Sakuro, sinabi ni Bonolinov na bilang si Lynch na ang Hisoka na sumuntok sa kanya ay ang tunay na Hisoka. Ito ang eksena na ipinakita sa chapter 393. Sa kanyang pagpapanggap, nakita ni Bonolinov na alam ng mga miyembro ng Troupe ang damdamin ni Chrollo sa pagkamatay ni na Shalnark at Cortopi. Nauunawaan ng Troupe na ang kayamanang hinahanap ni Chrollo ay isang Nen users na makakatulong upang tuluyang mapatay si Hisoka. Sa ibang lugar, ang mukha ng pumatay kay Sarasa ay ipinakita sa isang malaking screen na kilala siyang si Liz North, ang chairman ng Future for Children Foundation. Siya ay brutal na pinatay, isang dekada na ang nakakaraan at ang salarin ay hindi pa natutukoy. Ipinakita naman si Chrollo na nakatalikod sa screen. Ang bakanteng posisyon sa Troupe ay nagpapakita ng pag-asa ng grupo na magwakas ang kanilang tunggalian sa pagpatay kay Hisoka. Sa kabilang banda, si Nobunaga ay may pangambang hindi tunay ang Hailey sa Black Whale. Ipinapaliwanag ni Wang na ang mga boss ng Kakin Mafia ay kadalasang mga walang titulong royal na ipinapasa ang kanilang posisyon sa mga tagapagmana. Ang pagkawatak-watak ng kanilang alyansa ay nagdudulot ng mas malalim na pangamba. Para kay Nobunaga, ang tila walang habas na pagpatay ng Hailey ay maaaring isang paraan upang makakuha ng mga kapangyarihan na kailangan upang puksain ang Kakin. Ang Char at Siyu ay buong nakikipagtulungan kay Nobunaga upang pabagsakin ng Hailey. Ngunit napansin ni Wang ang mas malapit na ugnayan kay Morena kaysa sa kanyang ipinapaliwanag. Habang nagpaplano sina Morena at Dogman sa paglilibing kay Hawkenberg, ipinapahayag nilang ito ay perpektong pagkakataon upang isakatuparan ang kanilang misyon. Sa kabilang banda, ang grupo ni Nobunaga, Pinks at Peyton ay nagsisimulang sumunod kay Tajao sa isang lihim na ruta na humahantong sa isang misteryosong pinto. Ang eksena ay nagtatapos sa kanilang pagkagulat sa kanilang natagpuan na nagpapahiwatig ng mas maraming lihim at intensyon ng bawat grupo sa loob ng barko. Sa pagtatapos ng chapter 405, nagkomento ang editor, si Hisoka at ang Troupe ay kumikilos na. Sa susunod na chapter, anong eksena ang nakikita ni Nobunaga at ng iba pa? Nagpapatuloy ang matinding contest sa Succession War Arc. Maraming salamat sa mga umabot hanggang sa dulo ng ating video. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.